Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. J. Sonza. Sabi niya, walang inilabas o ilalabas na warrant laban kay Senator Bato de la Rosa o sino man sa Pilipinas. ICC. Oh. So, kinounter check ko, sinearch ko sa Google kung ano ba ang latest update sa ICC at nakita ko sa Google is yung spokesperson ng ICC si Orien Mailet. Sabi niya as of May 9 kahapon wala talagang warrant of arrest na na-issue versus kay Senator Bato de la Rosa. So ang tanong, itong ang ano ko News 5 eh. Saan naman ang o sino kaya ang sources ng News 5? Bakit nag-post sila na mayroon ng warrant of arrest si Senator Bato at nandun na sa Interpol? News 5 ako nakabasa na ito namang si DILG Secretary John B. Cremulya, although sinasabi niya na wala pang official confirmation, kailan sabi niya naghahanda na sila sa DILG ng 10,000 strong task force na dragnet i-deploy for dragnet operation versus kay Senator Bato kung sakali. Last year pa ito eh. I think October or November. Scope ni Ombudsman Boying Rimulya na meron na. Nung nagsalita ang ICC na wala, sabi niya, nandito na sa cellphone ko. Basta scope ko yan, that's my scope. Mahilig talagang scope itong magkapatid na Rimulya. So that was November, December, January, February, March, April. Magpipitong buwan na. Wala pa naman. But ako, ina-expect ko na later or sooner or later, meron. Tinatiming lang nila siguro. So ano ba ang baka may script? Bakit malapit na kasi ang kon eh. Diba, expected magbotohan ng mga kongresista at sobra-sobra na daw ang bilang nila para ma-impeach si BP Sara, then magkakaroon na ng impeachment trial. Script ba ito para lalong matakot si Senator Bato na magpakita at hindi mag-attend sa impeachment trial? Nagkakamali sila. Kasi kahit hindi magpakita si Senator Bato, kahit hindi siya makaboto, ang boto niya parang absent siya or abstention, pabor pa rin yun kay BP Sara. Kaya, not, ano ito, na itong mga anti-Duterte forces o haters, hindi nila maintindihan ang mathematics sa Kamara. Ayun, may 3 senador sa minority na parang ginigipit nila. Matanggal ba o makasuhan? But I think hindi mo kayang gipitin yung 3 na yun. To me, they are man of principles ito. Escudero, veterano na yan. Jinggoy, Villanueva, matagal na yung mga ano. Wala namang malakas na ebidensya laban sa kanila. Tapos tatakutin pa ng investigasyon ko, no? Para baka sakali magbago ang isip nila na hindi boboto pabor kay BP Sara sa trial. Nagkakamali sila. Dahil
kahit anong gawin nitong mga anti-Duterte forces, matatalo at matatalo sila sa impeachment trial. Mananalo si BP Sara. Okay, balik tayo kay Senator Bato. So, wag po kayong mag-relax. Senator Bato, kahit wala pang warrant of arrest, if I may suggest, mas mabuti wag na lang kayong magpakita. Mahirap na eh. Baka patibong ito na totoo, nagsalita ang ICC, nawala pa. Kaya lang, meron na pala. Magkumpiyansa si Senator Bato. Lalabas, biglang damputin. Okay lang sana na biglang damputin kung ang administrasyong ito ay susunod sa direktiba ng Korte Suprema. Very clear na ngayon ang directive ng Supreme Court na bago may tao na extradite or bigay sa ibang bansa o ibang entity sa like ICC, dapat dadaan muna sa mga korte. Ganon din sana ang ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya lang, binendilo nila, green of effort nila. Kaya, considered kidnapping. So ito, kay Senator Bato, wala naman sanang problema kung meron lang assurance sa administrasyong ito na susunod sila sa alituntunin ng Supreme Court. Kaya lang, kung ako si Senator Bato, magtago na lang ako. Hintayin ko na lang ang next administration. Example, manalo si BP Sara, siya ng presidente, ay wala na, pwede nang lumabas. Bakit? Kahit lalabas yung warrant of arrest ng ICC, kung hindi makipagtulungan ang Philippine government, walang magagawa yung Interpol na yan. Kagaya sa Israel, sa Russia, yan, yung dalawang leader ng bansa na yan, na-issuehan ng warrant of arrest ng ICC, President Putin and Prime Minister Netanyahu. Hindi naman nag-cooperate ang local police forces. Di wala. Malaya pa rin. Kaya safety na si Senator Bato once na may naupong bagong presidente sa 2028. That's the time na pwede na siyang lumabas. Sa ngayon, tago lang muna, Senator Bato. Kailangan ka namin dito sa Pilipinas. Hindi na pwedeng madagdagan pa si Tatay Digong doon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mga dagko na gyud ang buslot. So makaatop na gyud ni sila karon. So inani na gyud ang itsura sa ilang atop. Kung maulanan na gyud sila kay ang ilang atop. So, mauna niya ang among gihatag ngayon. Awak ka rin hindi tag. Yes, kaya gabuyon man na. Klaro ba sila pa yun? Ay, patanina ba? Agoy. Boy, sabi nga ganina ko nag-ilis ka at yung mga hindi mga pobre dyan. Ang bandera. Kailan ko pa ito sa dahil. Turi may panak. Doctor. Anlaw. Nay, may minute. Rumit ang siin ko sa alan sa siin. Aboy, kami na kadi mo. Kaliman. Sige
O karon humanagid sa pag-atop ang among ginahatag nga yero, so maayo na gyud. At sa Ginoo og ilabi na sa nagtabang sa amo og salamat kayo nga dako karon pag yun napuli among atop napulo na katuig og salamat sa tanan. Manggod sa kalisod o wala mi ka-afford sa Salamat kayo, ante.